Usap-usapan pa rin ngayon ang pinalahatol ng Korte Suprema sa Visconde Massacre na tuloy na po nagpalaya kina Hubert Webb at 5 iba pa dahil po sa kabiguan daw na mapatunayang guilty beyond reasonable doubt. At syempre, ang tanong ng marami kung hindi ang grupo ni na Hubert, sino ang pumatay sa mag-iinang Visconde? Kasama niyan, nasisilip din ang pagkulang sa parehong justice system na nauna nagparusa sa kanila at sa NBI na bumuo pa ng kaso para sila ay usigin. Paano nga naapektuhan ang kasong tiwala ng sambayanan ngayon sa hustisya sa ating bansa? Yan, makasama natin Professor Winnie Monsod, ating UH President Analyst. Good morning, Maring Winnie. Good morning, Igan. Good morning, mga kapuso. Alam nyo, maganda ang nangyari kasi may sakit talaga yung ating prosecutorial system ngayon eh. We depend so much on mga assets. Yung police assets, tingnan nyo, ang dami-daming kaso na yung witness police asset. Siyempre naman merong mga, you know, may duda sa kanilang accuracy at saka sa kanilang story. Kasi asset sila eh. Ayan ang nangyari. By the way, sa Larrañaga case, ayan ngayon nangyari dito sa Alfaro. But, you know, before we kwan the NBI, alam nyo, mismo sa NBI, nagkaroon sila ng diskusyon about kung sino ang, kung dapat itong si Webb. From the very beginning, may diskusyon na sila. You know? And there seems to be, is there a problem? Okay lang po. Yeah. And sabi ni si Justice Sereno sa kanyang separate concurring opinion, ganda ng opinion ni Justice Sereno. Sinabi niya, you know, she did not say, dapat basahin yung desisyon bago tayo mag-react, eh, no? Wow, ay binasa ko lahat. Ni Justice? Pero ang, you know, si Abad talagang sinira niya lahat. Si Jessica, wow. Pati nga yung Court of Appeals, di ba? Ba't di raw nakita, Pero, you know, doon sa Court of Appeals, 3 against 2, Yes, At saka talagang sinabi sinabi kasi ng iba na si Judge Tolentino, tama yung ginawa niya. Sabi ng mga iba, naku, mukhang halata naman na wow, you know, everything was against Hubert Webb. Akalain nyo, hindi niya ayaw niyang she did not want to take into consideration yung pasaporte ni Hubert Webb, yung mga ibang which is ebidensya. Government. Ang daming niyang ebidensya hindi. Yung kay Justice, yung kay Justice Sereno. Ano sabi? Sabi niya, alam niyo, may prosecutorial misconduct dito. Naku. May judicial misconduct dito. At saka sabi niya, because of this misconduct, the accused rights, yung rights ng accused were violated. There can be, that conviction must be set aside. That trial was not fair. Alam niyo yung prosecutorial misconduct na na pinoint out ni Justice Sereno? Alam niyo yung prosecutor? Hindi ba dalawa ang affidavit ni Alfaro? Yung April 28 at saka yung May 20-something, May. All right? Ngayon, sinabi ng prosecutor, wag nang gamitin yung April 28 kasi doon sa April 28, niwala sa bahay si Jessica Alfaro, wala siyang nakita. Kasama na siya. Yung May 28. Sinabi nila, wag gamitin yung April 28 kasi daw wala daw lawyer. Wala daw lawyer present. Mate-technical. Wow! You know, yung prosecutor ayaw ibigay dun sa lawyers ni Webb yung original document. You know, ayaw bigyan. The lawyers had to go and ask for a ruling. They needed the document. Nung nakita, pumasok yung lawyer ng si Mercader. Abay, dala niya yung original document. Ando doon yung signature niya. In other words, the prosecutors were trying to hide that. And in spite of the fact na halatang-halata, napakalaki ng mga discrepancies between the April and the May, abay, sabi nung judge, wag natin gamitin yung April. At saka, nung forsado siya, kasi it went all the way to the Court of Appeals. Nung forsado siya, sabi niya, okay, pero na-explain na ni Jessica ang mahusay kung bakit may diferensya. Naku, Diyos ko, nakakadismaya talaga, mga kapuso. Nakakadismaya. Pero maganda rito, Marimini, nakakorek siya ng Supreme Court, no? Yung mga depektibong yan. Pero 15 years na nagdusa naman, may danyos yan. May danyos, yung pag ganyan mga wrongfully accused, ganun ba? Tama ba yun? Of course, there's got to be.
sabi nga ng Supreme Court, they should be able to do it. Pero sabi, they have to prove it. Well, they have to prove that they were hurt. Of course, they were damaged. 15 years of their lives gone. Okay. My golly. At saka, Paano si Jessica Alfaro, ay, naku, Marimini? wala siya rito kaya hiding siya But think of all the benefits she got from her lies. Tignan nyo lang yan. So, kailan alisin na rin siya ngayon sa Witness Protection Program? Alam nyo, by the way, mga kapuso, ito ang nakita ko talaga, ha? Yung si Judge Tolentino, hindi niya binigay bisa yung mismong testimony ng NBI si Attorney Sakagin. Alam mo, si Sakagin, ang Yes. kinuwento niya kung paano si Alfaro naging Lumitaw, witness. oo. Pumunta raw sa kanya si Alfaro, At sinabi, may alam. meron akong kilalang witness. Hindi, meron akong kilalang witness. Pero hindi niya At yun na-deliver. hindi niya deliver. Ang sinabi niya, ito ang sinabi ni Sakagin, ha? Ang sinabi daw niya kay Sakagin, relax lang, sir. Easy lang, sir. Ako. Papapailan Ako ko na yan. lang papapil dyan. Ako lang papapil dyan. Wow! Do you know that Jessica Alfaro never controverted that? Hindi niya sinabing mali yan, or etc. You know, in other words, Sakaging's testimony was accepted. Still, sinabi, Alfaro is a credible witness. Saan ka naman mahihimatay ka talaga? So these boys, I mean, I don't know much about the other boys, but I've been following this case for 15 years. I've only met Hubert twice. Once before he was arrested, and once kasi I really visited him Sa kulungan, sa sa Parañaque? kulungan talaga. Oh. Because I really felt very badly for him. And at that time, he said, forgive na niya lahat. Because kung hindi daw niya ma-forgive, baka mabaliw siya. So, I'm glad it happened. And I think this is going to teach a lesson to the mga prosecutors na, binabaliwala nila lahat ang mga procedures. Wow. And this is going to be a lesson to judges. Huwag kayong mag-bias dyan. Ayan, okay. Baka pressure sila ng mga factor daw nung time na yun. Oh, Okay. bullshit. Mga igan, may panayam din kami kay Attorney Maidas Marquez, tagapagsalita ng Supreme Court, pero hindi po namin siya makontak sa mga panahon ito. Sorry. Marimini. Excuse me. Maraming Merry salamat. Christmas. Erase. Pamasko ko na sa iyo. Pamasko ko na sa iyo yun. At mamaya, mga igan, abangan niyo po, may live interview tayo kay Mang Lauro Visconde mula sa kanyang tahanan sa Parañaque City at sa mag-amang Freddy at Hubert Webb naman na dadalaw mamaya dito po sa ating studio. Unang balita na. Ang mga unang balita sa umagang ito. Simbang gabi nagsimula na. Mga Katoliko dagsa sa mga simbahan. NCRPO Director Police Chief Superintendent Nicanor Bartolome